Hi guys! Welcome nga po pala sa YouTube channel namin, and for today's video, maiba naman. So itatopic ko naman sa inyo kung ano nga ba ang list ng requirements. Disclaimer lamang, ako po ay hindi empleyado ng malasakit, kundi ako po ay nagsishare lamang po sa inyo base sa aking na-experience at base sa mga na lalaman ko po about malasakit. So, ano po ba ang Malasakit Center? Ito po ay isang um, one-stop shop center kung saan ito po ay proyekto ni Senator Bongo noong February 2018. Ito po ay may 151 branches na po sa buong Pilipinas. So, ito po ay ang makapag-avail po dito ay yung mga mahihirap po nating mga kababayan na walang kakayahan po na makapag-provide ng gamot na sobrang mahal na gamot at hindi makapag-provide ng pambayad sa hospital. So ito po ay medical and financial assistance. So ano nga po ba ang mga requirements bago po tayo pumunta sa Malasakit Center? So, ang kinakailangan po natin dalhin bago po tayo pumunta doon ay unang-una ang reseta. So, ang reseta po ay makukuha natin sa ating doktor. Ibibigay po sa atin. So, dapat po yung reseta na ibibigay sa atin, kailangan po ay may presyo na. So, unang-una, pag naibigay po ang reseta sa atin, magpalagay po tayo ng presyo para malalaman po nila kung magkano po iyon. Pangalawa, dito ko na pala. Pangalawa, pag-secure po kayo ng barangay certificate o indigent certificate. So, ganito po yung forma niya. Tapos may address po kung saan kayo hihingi ng tulong. Kasi po ang Malasakit Center ay binubuo ng yung ahensya. So may DSWD, may PhilHealth, may PCSO, merong Office of the Vice President, at saka DOH. Parang meron pa yung PAGCOR. So, pagkatapos, pangatlo ay valid IDs. So, ano-ano po ba yung mga valid IDs o government IDs? Kinakailangan, meron tayong PhilHealth, kahit dalawa or isa, pwede na yan, PhilHealth, SSS o UMID ID, Teen ID, Senior Citizen ID, PWD IDs, or driver's license. Pwede rin po kayong mag-secure ng cedula. Pang-apat, medical abstract. Ang medical abstract naman po, pwede po kayong mag-request sa inyong mga doktor. Kailangan po may perma at may logo ng hospital. Yan po yung mga requirements bago po tayo pumunta sa Malasakit Center. Pag meron na po kayo niyan, pumunta po kayo doon sa Malasakit, papasa niyo po yan, titingnan nila po yan, at saka bibigyan po kayo ng form. Pag ibinigay na nila yung form, fill upan niyo po ninyo iyon. Fill upan nyo ang information ng pasyente at saka information nyo din po. Meron naman po akong idadagdag. 18 below pababa kay kinakailangan ng birth certificate. Pagkatapos po niyan ay pagkatapos nyo pong fill upan, ipapasa nyo ulit sa nagbigay sa inyo ng form. Tapos may interview po na mangyayari. Konting interview lamang po. Pagkatapos, bibigyan po kayo ng number kung anong oras nyo i-claim. Tapos, balik po kayo sa oras kung ano po nilagay doon. Pagkatapos po, may nakalagay na po yan na pay.
So, yun na yun, yung papeles na yun, yun po yung ipapakita nyo sa pharmacy kung saan po kukuha kayo ng gamot. Pag kailangan po, i-photocopy nyo po yung front page, tapos pipirma ninyo. Yun po yung ibibigay nyo sa pharmacy. Tapos, ayun, tapos na. Yan lang po, kasi po marami po kasing nagtatanong, no? So, i-inform ko na lamang po dito para ma-share ko naman sa inyo. So, sa susunod po, itatapik ko naman po kung anong-ano pa yung mga ahensyang pwede natin lapitan for medical assistance and financial assistance. So, sana po makatulong itong video na ito sa mga nagtatanong o curious about sa malasakit kung ano bang mga dapat dalhin natin. So, yun lang po.